Alright mga tol, pag-usapan natin kung nasa na ba si Bato at ito pong gagawin na paraan ng pag-aresto po kay Bato dito po sa video po na ito. So ngayon, di natin pagtatagalin to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So tara, umpisa na natin to. Let's go! So ayan na nga mga tol, no? Pag-usapan natin ngayon ha. Ito pong usapin patungkol po sa pag-aresto dito kay Senador Bato. So sabi po dito ay kapareho, no? Pareha sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Bato de la Rosa kung meron ng warrant talaga, no? So, sige nga, panoorin po natin itong maigsi po na balita na ito. Saka po natin pag-usapan ng patuloy. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third So, source. hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Nakuha, ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak.
Nang tanungin kung sino ito, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. si Orly Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Alright guys, nakita naman natin yung kung paano po i-deliver tong balita na ito. Una, number 1 na makikita po natin, isa po sa sure ay si Bato de la Rosa. Mukhang hindi na po mahagilap ngayon, no? Hindi po natin sure pero hindi po siya, no, the fact na hindi po siya natatagpuan na ngayon sa kanyang pinagtatrabahuan, mukhang nagtatago siya, no? Or naghahanda na po siya dyan sa bagay po na yan. So ano po ba yung makikita natin dito? May mga komento po dito. Yung dating sabi po dito, no, itong XRPH Odler 9692 ang username. Sabi po ay yung nagbaliwala sa due process at hustisya, sumisigaw ng hustisya. Yun po, sila po yun, sa kanila po galing yan. Sabi po dito, humihingi daw ng due process at justice. Binigay ba nila dati sa mga tinuluyan nila? Ako, ito po mga comment po ng mga tao. Wala pa akong kanalaman dyan. Sabi ng mga isa, bring it on. Turn to hide it on. Nako, madami na naman iiyak dito. Okay guys, no, bago tayo magpaalam, no, maraming komento dito na positibo at gusto po yung nangyayari dito po sa bagay po na ito. Ako po, kung ako po tatanungin ninyo, para sa akin po, ito, isa po itong bagay. Kung meron po siyang kakarapin talaga ng mga kaso, mga akusasyon, dapat lang pong arestuin si Senador Bato de la Rosa, no? Ito isa pong bagay ito na formal, ethical, ano pa ba pwede natin makita, unlike sa ginawa noon sa drug war, very unethical and diba, wala pong pag-asa, tinuldukan, marami pong tinuldukan sa mga kababayan po natin na sinasabi ay durugista daw, pero marami po lumalabas, diba, hindi naman napatunayan na totoong durugista ba talaga, no? Disclaimer lang pero yan po yung pagkakaalam ko na hindi po lahat ganun dyan. Kasi una, tinatanong nga yan, kino-question. Ano ba yung mga batayan para sabihin na ito yung mga drug pusher talaga? Diba? Questionable. Diba? Yung mga pinatay, mga nakahandusay, walang hustisya po roon. At ngayon, sabihin natin, sila nga yung mga addict talaga, durugista talaga. Dapat ba sila'y binarid? Dapat ba sila'y pinatay at itinumba sa kalsada? At hindi na po binigyan ng pagkakataon. So, yun po yung nagiging issue po dyan. Pero marami po mga magtatanggol, siyempre sa drug war ni Digong. Diba? Lahat naman tayo halos nung una ay nakita natin na maganda parang maganda yung lakad kasi stricto at matatakot talaga yung mga drug pusher. At marami sumuko. Yun po yung isa sa part na maganda sa part na yon. Pero yung mga hindi sumuko at sinasabi nila ng laban, doon po pumasok yung mga usapin ng EJK. At hindi na natin alam kung ano yung nangyari. Meron pong pagmamalabis na panigurado. No? Yun po yung iimbestigahan dito. At buti nga po, ito pong kay Bato aarestuhin para imbestigahan. Pero yung mga nangyari po noon sa drug war, 'di ba? Ininbitahan, may nandaban, tokhang patay. So yun po yung nangyari doon, no? Yun po yung problema doon. Tinuldukan, tinapos without any investigation. 'Di ba? Yun po yung isa sa labis-labis, no? Labis-labis na pagtugon po doon sa droga.
na tinatawag po na laban, no? Gera kontra droga ng ating pong dating Pangulo. So ngayon po, bago po tayo magpaalam, ikaw anong masasabi mo dito na sinasabi ng mga kapanalig, mga kasamahan, mga tropa ni Senador Bato na huwag na silang takutin at idaan sa due process? Pero ang ating mga kababayan, marami po nagsasabi ng panahon nila ay walang due process. Anong masasabi mo riyan? Hati po ang opinion ng mga tao dyan, pero marami ay positibo at gusto po itong nangyayari sa pag-aresto kay Senador Bato. Ikaw, agree ka ba? Agree ka ba dito na siya po ay lilitisin? No? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.